Siyempre pakinggan din naman natin. Yung pakinggan natin yung speech naman ni Inday Sara. Sigurado ako maraming magagalit na naman. Sigurado ako manggigigil na naman dito si Claire Castro. Pakinggan natin yung speech ni Inday Sara, masaya to. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Thank you, PJC. To all our foreign guests, mga kababayan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, mayong adlaw, kaninong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Today, we celebrate not merely a date, but the courage of a people who fought for freedom and sovereignty. Noong Hunyo 12, 1898 sa Kawit, Cavite, ipinahayag ni Pangulong Emilio Aguinaldo ang pagsilang ng isang malaya at nagsasariling bansang Pilipinas. Matapos ang mahigit 300 taon ng pananakop. But freedom was never a gift. It was paid for and earned through courage. It was paid with Filipino grit and bravery. When the Treaty of Paris transferred our homeland from one colonial master to another without the consent of the Filipino people, our forebears refused to be bought and sold like property. Pinili nila ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa pagpapasakop. This is our inheritance. Lumaban tayo sa bawat puwersang nagtatangkang magdikta ng ating kapalaran. Thousands gave their lives so that one flag, and one flag alone, would fly over this republic. That is our identity. That is our duty. We fought for our sovereignty against foreign invaders. But sovereignty is not lost only to those who come from foreign shores. Nawawala rin ito sa tuwing ang serbisyo publiko ay nagiging pribadong negosyo. Kung ang mga opisyal ng gobyerno ay sindikato sa pagnanakaw ng pera ng bayan. Every peso stolen from the people's treasury steals a child's freedom from hunger. It steals a student's freedom from illiteracy or substandard education. It steals a patient's freedom to obtain quality health care. It steals a worker's freedom to earn a decent living. Every ghost project is a classroom never built. Every corrupt contract is a road that was never built for farmers to bring their produce to the market. Ang korupsyon ay hindi lamang pagnanakaw ng pera. It steals opportunity. It steals dignity. And it steals hope. And ultimately, it steals freedom itself. Rizal, Bonifacio, Luna,
and thousands of other Filipino heroes fought so that every Filipino could live with justice, dignity, opportunity, and hope. Di yan na-touch ni Bongbong, no? Hindi niya na-touch yung mga ano na yan, yung mga detalye na yan. Wala eh. Tanga eh. Puros kasinungalingan eh. Puros generic. Pero ito, di ba? Ganyan kakin si Inday Sara sa detalye. Lahat talaga. Tsaka yung, tinan mo, yung kaya lang gawin ni Bongbong Marcos is yung general. Kalayaan, unity, wag ipaglaban ng bayan, ganun lang siya. Pero si Inday hindi. Tinan mo, estudyante, mga corruption, inaagawan ng corruption ang bawat Pilipino, buhay ng mga Pilipino. So talagang nakafocus, even yung kanyang Independence Day speech, nakafocus doon sa apektado sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas eh. Si Bongbong, kung tatanungin mo siya kung meron ba siyang alam tungkol sa mga nangyayari sa bayang Pilipinas, walang masasagot yung ulol na yan eh. Wala. Kasi hindi naman talaga siya nandiyan to lead. Hindi naman talaga siya nandiyan to solve our problem. Nandiyan naman yan mga yan para una, mabawi yung kanilang mga ninakaw. Tapos, dagdagan pa. Dagdagan pa. And hindi pa enough yun. Yung ninakaw ng tatay niya for 25 years, pucha, gusto siguro nila. Since then, until now, sila pa rin yung nagnanakaw eh. Kaya ang ginawa niya, tinodo niya. Nung umupo siya sa loob lamang ng 4 na taon, nilagpasan niya na yung mga pagnanakaw at kahayupan na ginawa ng tatay niya. At gusto nilang idire-diretso yan, ha? Gusto nilang idire-diretso yan hanggang sa kaapu-apuhan. Gusto nila maging presidente ng Pilipinas. Yung PI, di ba? Gusto nila magkaroon na ma-extend yung kanilang mga kapangyarihan. Alam mo yun lang talaga ang gusto nila. Yung mga na-sequester o yung mga naka-freeze na mga ninakaw ng pamilya nila noon, nakuha na nila. Pangalawa, yung mga pera pa ng Pilipinas, kulang pa yun, yung ninakaw ng tatay niya. Kailangan, kung may ninakaw yung tatay niya, kanya yun, yung ninanakawin ko akin. Dinagdagan pa nila, sinubra-sobraan pa nila. Diba? So, yun lang kanyang focus. Yung party, libreng gasolina, libre pagkain, libre security, tapos parang ikaw may-ari ng Pilipinas. Yun lang. Pero yung main na trabaho niya, which is solusyonan ng problema ng bayang Pilipinas, i-prioritize ang pangangailangan ng mga Pilipino, bigyan tayo ng dangal, wala sa kanya yun. Yung sektor ng transportasyon, i-improve. Yung sektor ng agrikultura, i-improve. Yung sektor ng edukasyon, i-improve. Yung sektor ng mga mahihirap, i-lift. Mga pabahay, libre edukasyon, mga tulong medikal. Lahat yan, pag tinanong mo siya, wala siyang alam. Pag sasabihin lang niya, yes, everything is under control, everything is good. This administration is better than other administrations. Lagi lang ganun. Pero kung titingnan mo talaga estado ng Pilipinas, wala. Dito si Inday, makikita mo, iniisa-isa niya yung mga apektadong ganyan magano ng speech, hindi mga generic lang. Hindi ipokrito. Mga kababayan, freedom is never permanent unless it is defended. Sovereignty survives only when a people refuse to surrender it. Hope survives when citizens refuse to accept bad governance as their destiny. Hope survives when citizens act together, have their voices heard, demand what our heroes fought so gallantly for: the right of every Filipino to a dignified human life. Hope survives when our people believe they have a better future. On this Independence Day, let us resolutely stand up for truth, for accountability, for freedom, and for sovereignty. Piliin natin ulit ang paglaban kaysa pagsuko, ang dangal kaysa sa pagpapasakop. Piliin natin ang katotohanan. Piliin natin ang pananagutan. At higit sa lahat,
piliin natin ang pag-asa. Mubarog ug makigbisog kita batok sa tanang puwersa nga musulay sa pagbuot sa atong kapalaran. Uban sa paglaom nga nagikan sa dili malupig nga gahom sa kasing-kasing sa katawhang Pilipino. Ang Independence Day mao ang atong adlaw sa paglaom nga ang kagawasan ug soberanya maugyod ang atong tinuod ug malungtarong kabilin. Mga kababayan, ang lahat ng ginagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Yan, galing. Parang ano, no? SMNI, no? Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Galing. Mabuhay ka, Inday Sara. Konting tiis na lang. Konting tiis na lang. O, sabi nga ni Inday Sara, I'm not privy or ayaw ko na agawin ang administrasyon. Ang ayaw kong agawin ang kapangyarihan mula sa administrasyon ng mga Marcos. Kasi hindi naging sapat yung 25 years na pagsakop ng mga Marcos sa bayang Pilipinas, pagpapahirap, pagpatay, 'di ba? Panggigipit. O para rin silang mga para rin silang mga Espanyol at saka mga Hapon na pinagpapatay yung mga Pilipino. Itong mga to ang masaklap, kalahi natin sila. Yung Hapon tsaka mga Espanyol, di man natin kalahi mga yan. So kung kalaban ang tingin sa atin ng mga yan dahil sinakop nga nila tayo O mababa ang tingin sa atin ng mga yan. Ang di ko maintindihan, etong mga kalahi pa natin mismo, yung mga aabuso sa atin, yung mga kalahi natin mismo, yung magnanakaw sa atin, mga kalahi natin mismo, yung mang-aabuso sa atin, parang nasa loob ng isang bahay. Magkakapatid kayo, tapos magnanakawan kayo. Imbis na sana ang awayin ninyo yung kapitbahay. Awayin ninyo, nakawin ninyo yung ihawan ng kapitbahay, yung aso ng kapitbahay, katayin nyo. Yung manok ng kapitbahay, itinola nyo. Yung panty ng kapitbahay, nakawin nyo, tapos isuot nyo, ganun. Mas maintindihan mo pa siguro kesa yung kayo-kayo sa loob ng tahanan. Inaasahan nyo yung isa't isa, tapos sinisira nyo yung isa't isa. Yung bahay nyo na tinutuluyan, putsang ina, binababoy ninyo, tumatae kayo kung saan, umiihi kayo kahit wala kayo sa kasilyas. Tiyayan, hindi nyo nililinisan. Tapos sa masaklap nito, sinusunog nyo pa. Hindi ba? Yan yung talagang hindi katanggap-tanggap. So, pinagnanakawan tayo nitong mga Marcos na ito. Ginawa ng mga Marcos yan sa atin. So, sabi nga ni Inday, hindi sapat yung 25 years para matuto tayo Nag-renew pa tayo. Yung magnanakaw na Marcos Sr., nilagyan pa natin ng bagong magnanakaw na Bongbong Marcos, anak ng tinapay na yan. Bagamat naging parte si Inday Sara ng pagkapanalo ng mga yan, tapos nang sisihan kung ginawa natin yung ating mga assignment na aralin kung sinong mga hudas na ito. Kung ginawa lang sana natin yun, hindi natin sinisisi si Inday Sara. Dahil bagamat inendorso ni Inday Sara, bakit ko sinabi ni Inday Sara, uminom kayo ng lason, iinom kayo lahat ng lason? Pag sinabi ni Inday Sara, ako si Inday Sara, kung mahal nyo ko, kumain kayo ng tae na may bubog, kakain kayo ng tae na may bubog. Huwag nyo isisi kay Inday Sara yung ninyo. Huwag nyo isisi kay Inday Sara yung mga pagkakamali natin. Pagkakamali nyo yan. Oo. So, kaya nga ngayon, yun yung sinasabi ni Inday Sara. Gusto ko bang agawin yung administrasyon ni Bongbong? Hindi. Gusto ko tapusin yung administrasyon ni Bongbong kasi gusto kong makita ng taong bayan na talagang walang Marcos na magdudulot ng mabuti sa bayang Pilipinas. Puros mga satanas yan. Walang maayos na gagawin yan. Ngayon, pagkatapos ni Inday Sara, may tatakbo ulit na Marcos. Si Sandro Marcos, tatakbo yan. Iboboto nyo ulit. Kahit, sabihin na natin, si Basti Duterte ang mag-endorso sa kanya, iboboto nyo yan. So magsilbing aral sa atin. Kung nagsilbing aral sa atin noong mga nakaraan, hindi natin inabot yung Espanyol, yung Hapon, na nanakop sa atin, hindi natin inabot yun. Karamihan nga sa atin, hindi na rin inabot yung martial law. Pero ito, inabot natin itong pananakop ng Marcos Jr. na mga bangag di umano. Baka naman pwedeng matuto na tayo at sa mga susunod na henerasyon, ipasa natin yung galit sa mga Marcos. Totoo po na mga satanas yung mga yan. Noon, pinagtatanggol pa natin sila dahil satanas din yung pumalit na mga Aquino. Pero totoo, dalawang pamilya lang sa Pilipinas ang mga salot. Pamilya ng mga Marcos at pamilya ng mga Aquino at mga liberal. Wala nang iba. Yun ang dapat lagi niyong tatandaan
Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang Pilipino